Leadership shakeups. 2025 gave us numerous stories of political rise and fall. Sa nakaraang sono ng presidente noong Hulyo, ang nasa likod niya ay sina Cheese Escudero at Martin Romualdez. The year ended with neither of them still in the line of succession. Si Escudero napalitan bilang Senate President ni Tito Soto noong Agosto, following growing discontent among his colleagues over how his majority was handling the blue ribbon probe into the flood control mess. It didn't help that Rappler unearthed the campaign donation he received in 2022 from a flood control contractor. Si Martin Romualdez nagbitiw bilang Speaker of the House at pinalitan ni Bogie D. Ito ay matapos ding madawit ang pinsan ng presidente sa flood control scandal. Si Zaldico nagbitiw bilang kongresista matapos hindi sundin ang utos ng Kamara na bumalik ng Pilipinas para harapin ang mga kaso laban sa kanya. Si Zaldi kasi ang itinuturong may-ari pa rin ng scandal-plagued contractor na SunWest at ang supposed mastermind ng mga irregularidad sa 2025 budget. Enemy number 1 na siya ngayon ng Marcos administration matapos niyang akusahan ang Pangulo mismo na siya raw ang nag-utos maglagay ng budget insertions sa BICAM. Nagkabalasahan din sa gabinete ni Marcos at marami ang nawala sa kanilang pwesto. Manuel Bunoan, Amena Pangandaman, and Lucas Bersamin, to name a few. Patuloy na dumadaos-dos ang satisfaction rating ni Pangulong Marcos. Can he bounce back in 2026 and avoid becoming a lame duck president?